Hello. Hello, bro. Go ahead, go ahead. Kasi gikat to nimo? Sige na, live na ka. Magtagalog ka kay isa ka Bisaya. Wala, Tagalog. Naglayo di ka di ay. Sino? Sige, go ahead, go Sige, ahead, bro. ipit ito dito ngayon Sige, go ahead. Siyak puntaan ito bukan ni. Sige na. Hello bro, kumusta bro? May gabi sa mo bro. Go ahead. Pwede kumuta na si mga bro. Go ahead, go ahead. Tanong ko si mga bro ba kung okay ra ba nga kanang gitawag ninyo bang nga kanang si Lucifer. Unsa din na bro? Sige. Sa Biblia, duwa ka buok ang Lucifer. Ang usa, ngalan sa demonyo, ang usa, nagpaila ni Kristo. Asa man ito mong pangutana, bro? Sige. Kalimutan ko mag-Bisaya, Tagalog pala. Sa Biblia, dalawa ang tinutukoy ng Lucifer. Yung isa, wait lang ha. Wait lang. Ano na dito? Okay. Yung isa, tumutukoy yon sa demonyo. Yung isa naman, tumutukoy kay Kristo. So, alin doon ang gusto mo itanong? Depende bro kasi bigamit ulit. Ganito kasi yan bro. Yung simbahan kasi ninyo, kumakanta siya ng Lucifer. Paano mo masasabi bro okay. ang Lucifer na tinatawag doon Jesus Christ kasi wala namang Jesus Christ na tinutukoy sa Biblia na Lucifer. Meron, bro. Meron ba? Saan ba makikita bro? Ikalawang Pedro 1:19. Litra po litra bro? Yes, bro. Sige, pakibasa nga bro. Okay, babasahin ko ha sa ikalawang Pedro. Ikalawang Pedro 1:19. Okay? So, ito sinasabi dito sa Latin Vulgate. Yan. Et habemos fermiorem propheticum sermonem que beneficites attendentes quaci lucerne lucente en calignoso locodonic dies eloquiscat et Lucifer oriator in cordibus vestres. Ito Lucifer. Lucifer oriator in cordibus vestres. Sa English niya, etong sinasabi sa English, and so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place, the morning star rises in your hearts. So, yung Lucifer Oriator dito is referring to the morning star that rises in your hearts. Lucifer. Sa isa naman dito pa rin, Latin Vulgate, ito kasi Biblia Sacra Vulgata ito. Sa Latin Vulgate naman, ito naman nakalagay. Et habemus fermiorem propheticum sermonem que benefacites attendentes quace lucerni lucente in calignoso locodonic dies en lucescat et Lucifer oriator in cordibus vestres. And ang kanyang translation, and we have the more firm prophetical word, whereunto you do well to attend, as to a light that shineth in the dark place, until the day dawn, and the day star arises in your hearts. So yung Lucifer dito, ito ay referring to Jesus Christ. Yan bro. So, ang sinasabi mo bro, referring. Okay, referring. Ibig sabihin ba yung pag sabihin natin referring at yun ang Lucifer ay isa? Hindi. Kaya nga sabi ko sa Biblia, dalawa Lucifer eh. Yung isang Lucifer nasa Isaias, demonyong tinutukoy nun. Yung isa namang Lucifer nasa ikalawang Pedro 1:19, si Kristong tinutukoy doon. Yung sinasabi mong kinakanta sa kinakanta doon sa ng mga pare, yun naman ay ang exalted. Ito exalted. Ito yung narinig mo. Flamas eios Lucifer matutinus inveniat
Ille inquam Lucifer, quenesit occasum, illique regressus ab inferes humano generi serenus eluset. Yung kanyang translation, eto. Let the morning star find it a light, that star which never sets, which being returned from hell, shone with brightness on mankind. And Brother Jando, para hindi lang siya malito, kapatid, ang term na Lucifer, hindi siya tumutukoy sa persona, bro. It's a title. Titulo yan. Titulo. Actually, divine title ng ating Panginoong Jesucristo yan. No? Siya yung So, morning nung- star eh. Siya yung morning Siya star, yung di morning ba? star, yes. Binigay lang yan, ibinigay yan kay Lucifer nung good angels pa siya. Good angel pa siya. No? Pero ngayon, wala na sa kanya yung titulo na yan, bro. No? Pero ikinakapit pa rin sa kanya. Kaya nga Satan na siya ngayon eh. Satan na siya, no? Pero ang divine title na yan, pinagmamayari ng ating Panginoong Jesucristo, bro. Ang meaning ng Lucifer, it's a Latin term, na ang ibig sabihin niyan is a morning star. Mm. Yung binasa ni Brother Jando sa English, morning star yon. Si Panginoong Jesucristo ang tinutukoy. Again, ang Lucifer is not a person. It's a title. Specifically, a divine title. Titulo yan ng Panginoong Jesucristo, 1 Peter 1:19. No? Tinawag siya na morning star, sa Latin, Lucifer. Yan, Brother Jando, para lang makuha niya kung ano ang terminong Lucifer. Hindi yan tumutukoy sa persona, kapatid. Title yan, title. Yan. Okay, ano ko lang bro, i-clarify ko lang bro. Ganito kasi yan bro. Saan nyo kinukuha yung tinatawag na Jesus Christ na naging Lucifer? Yun na nga, ikalawang Pedro 1:19. Ano ba ang kahulugan talaga ng sa Cebuano bro? Ano ba yung ibig sabihin ng Lucifer bro? Kasi Tala sa Cebuano umaga. Tala sa umaga, bro. Sa Cebuano, kanang bituon sa kabugason. Sa Tagalog, tala sa umaga. Morning star. Okay, morning star. So itong tinatawag na morning star bro, saan ba ito naka-repair? Sa isang tao o ang Jesus Christ? Kay Jesus Christ, bro. Diyan sa Dos Peter? Dos Peter ba yun? Oh, Peter Jesus 1, Christ. 7? Oh, Jesus Christ. Si Kristo naman tutukoy naman dun eh. Kristo naman tutukoy naman dun. Hindi naman demonyo. Punta tayo doon sa bro, sa Isaiah 14:12. Yun. Yung Isaias, yun ang sa demonyo. At ating basahin na sa Revelation 22:16, King James Version, etong sinasabi. King James ito 22:16. Sabi di Jesus mismo, tingnan mo ha. I, Jesus, have sent mine angel and to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. So sa Biblia, mababasa talaga na si Jesus Christ is the morning star. Ngayon, sa ikalawang Pedro 1:19, yung morning star, it was translated into Lucifer. Hindi siya proper noun, hindi siya proper noun. Kasi title lang siya, hindi siya proper noun. Yung Lucifer na nasa Isaiah sinasabi mo, was written in proper noun. Tingnan mo. Naka-capital letter L siya. So, proper noun siya. Pero yung Lucifer na nasa exalted namin, bro, hindi siya capital letter L. Okay, anong kaibahan bro sa tinatawag na bright and a morning star and then son of the morning star? Ayun na nga. Anong Isa kaibahan yun. sa dalawa? Son of the morning star. The bright morning star. Pareho lang yun. Bro. Iba Sige, yan, bro. sige, Kung sige. titingnan natin bro sa Revelation 22 16. chapter 24:16 yeah. Nakalagay po diyan bro, bright in the morning star. Tapos sa Isaiah is son of the morning star. Anong kaibahan sa dalawa, bro? Pareho lang yun, bro. Morning star pa rin, bro. Kung ano mo siya, bro, i-connect mo siya, bro, parang ipinalilitaw mo
na yung Lucifer sa Isaiah 14 ay anak ni Kristo? Parang ganun na pinalito mo kasi ano pinagkaiba ng morning star sa son of the morning star? So, yung Lucifer sa Isaiah 14 is son of the morning star. So, kapag idinudugtong mo yun doon sa kay Kristo, lilitaw na yung Lucifer sa Isaiah 14 is son of the morning star na si Kristo. Yun, Ang Isaiah, Barijando, ang Isaiah Oh. 14, 12, 14, tumutukoy yun sa hari, kapatid. Hari ang pinapatungkulan doon na mayroon siyang ugali katulad ni Satanas na si Lucifer. Kaya ginamit yung term na Satanas doon sa Isaiah 14, 14 kasi katulad siya ni Satan mag-isip na gustong umabot pumantay sa sa Diyos. katuktukan na upuan ng Diyos para agawin ang ano ng Diyos. So, hindi yun tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko nga kapatid, para maunawaan mo, huwag kang dumirikta sa persona. Dumirikta ka sa titulo. Yan ay titulo yan. Titulo yan. Ang nagmamayari ng titulong iyan, ang ating Panginoong Jesucristo. No, pero sa panahon natin ngayon, ang dami na gumagamit niyan, bro. Kahit nga mga satanista, ginagamit na yan. Tinatawag lang Lucifer yan eh. Kaya, So, ibig sabihin Kasi mo, bro, titulo yan ang term na Lucifer titulo, hindi yan tumutukoy direkta sa persona. Titulo yan. Ang nagmamayari ng term na yan, ang pinakamayari ng titulong iyan ang Panginoong Jesucristo. Siya ang original. Siya ang original na may-ari. Ibinigay lang kay Lucifer yung good angel na naging Satan. Ikinapit pa rin sa kanya yan pero hindi na sa kanya yan. Kasi nung budi siya sa Panginoong Jesucristo, tinawag na siyang Satan. No? Tinawag na siyang Satan. So yung Lucifer, term siya, ginagamit na ng karamihan ngayon as a titulo. Tandaan natin, hindi lang si Satanas ang may titulo na ngayon, pati ang mga Luciferian, mga Satanista, tinawag na rin silang Luciferian. Even si Peter. Di ba, tinerminuhan si Pedro ng Panginoong Jesucristo, Matthew 16:23. Dahil ayaw ni Pedro na mamatay si Panginoong Jesucristo, anong sinabi ni Panginoong Jesucristo? Umalis ka, Satanas. Tinawag din siyang Lucifer. Bakit? Kasi titulo yan ng mga hadlang sa Diyos. Naging titulo yan ng mga taong sumasalungat sa Diyos. So, marami na ang gumagamit sa terminong Lucifer. Pero ang original na may-ari ng term na Lucifer ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang term itself, kapatid, is not bad term. It's a good term. Naging masama lang sa pakinggan kasi ginamit yan ng mga masasama. Ginamit sa demonyo. Tulad ni Satanas at ng mga Luciferian. Kaya naging masama pakinggan ang term na Lucifer. Pero hindi yan masama, kapatid, kasi ang translation yan, Morning star. Morning Star. Oh, Sana naunawaan mo yun. Yeah, Okay, sa bro. Bisaya pa. Si Father Bobby, Father Bob? Father Bobby? Sa Bisaya o lang to kay Bisaya man nangutana. Ang Lucifer sa Latin meaning nagdalag kahayag. So nagbangi sa ni Satanas during Tagalogin mo na lang, Padre, para makaanawa ang mga Tagalog. sige. At lakasan mo yung ano pa yung boses mo mahina daw sabi ng mga comment. Klaro na ngayon? Sige daw, go ahead. Sinabi ang ibig sabihin ng Lucifer yung tagadala ng liwanag. Yan ang literal na meaning. Si Lucifer is one of the brightest angels sa langit. Yan ang kanyang in-explain din yan. Tinanong ko sa ang demonyo kung anong ibig sabihin ng bakit ka tinawag na Lucifer. Because of his brightest light, no? The most beautiful angel, no? Ang problema lang dahil nakikita niya yung siyang pinakamagaling, maliwanag, pinakamaganda, no? Anghel. Kaya doon nag-umpisa ang kanyang pagiging pride, no? Brightness. Yung pride niya? Naging proud siya sa kanyang sarili. Kaya yun nahulog siya.
yung nahulog siya, na-transform na siya ng Satanas. No? So, sa totoo lang mga kapatid, ang original na term na Lucifer, it is not bad, yung sabi ni Brother Janry, no? Na hindi yan bad ang term Lucifer. Kasi ano yan eh, the beautiful term na siya, yan siya. Ibig sabihin niya, may ang kahulugan ng kanyang term is ano yung philologically speaking, yung term, yung meaning ng isang terminolohiya ay maganda. Pero naakma yon sa kay Jesus. Si Jesus nang gumagamit yan ngayon. Wala nang Lucifer na kasi nagiging demonyo na yon. Satanas na siya ngayon. Ang tawag sa kanya, Satanas na. Kontrabida na. Yun ang nangyari. Kaya nag-insist lang ako sumali ako dahil para malaman natin yung term, no? Huwag nating iliteral ang intindi sa salita dahil kaya nga nandito tayo para malaman natin kung saan nanggaling, saang salitang ugat ang term na Lucifer, no? Kasi sa atin naman kasi it is a kind of ignorance, no, na ang pag makarinig tayo ng Lucifer, yun, kumakanta na sa demonyo. Mali yun. Hindi dapat ganon ng ating dapat magkaroon tayo ng critical minded, no? Wag kaagad padalos-dalos. Yan. Demonyo na yan kasi kumakanta ng demonyo. Yan ang mga ignoranting walang kaalaman sa Latin. totoo. Walang kaalaman sa Latin. Wahe. Kaya sa atin, Italian dito, pag sabihin ng suriso sa atin, sarap kain. Dito pa lang, smile pa lang sa kanila dito. Mag-ano tayo? Problema tayo, bakit suriso kinakain yan? Dito hindi naman kinakain. Smile pala yun. Ganon din yan sa atin mga kapatid. No? Kaya intindihin natin kung anong ibig sabihin ng term na yan. Okay, Brother Jerwin, meron ka pang follow-up? Okay, follow-up ko lang. Bro, follow-up ko lang, bro. Kasi ganito kasi yan, bro. Kung titignan natin, bro, diyan sa sa Isaiah 14:12, ginagamit po diyan yung noun. Ibig sabihin, proper noun siya. Proper noun. Proper noun. Tumutukoy siya sa isang pangalan ng isang anghel na nalaglag. So ibig sabihin, ito talaga yung pangalan ng bad angel. Kasi yun kasi ang ginawa sa Miriam, sabi doon, name of the devil. Hindi naman ako pumapayag na Jesus Christ. Hindi lang siya tumutukoy sa proper noun, tumutukoy din siya sa nag-ano rin siya sa sa tawag dito yung sa common noun. Kasi ang mga Luciferian, tinawag na silang Luciferian, yung mga satanista, Luciferian yan. Proper noun ba yan sila? Luciferian yan. Tumutukoy sa kanilang grupo ang Luciferian. Huwag kang magbase sa isang lang, hindi naman mali yung ginamit mo, pero wag isang lang ang tingnan mo, isang dictionary kasi pwede rin siya sa common noun kasi ang mga satanista tinawag kang Luciferian. Proper noun bang ginamit sa kanila? Hindi naman common noun naman Babasa tayo ng na talata sa Biblia. Sabi sa 1:44 ganito. At saka Mariano sa Job, ang mga anghel tinawag na rin Lucifer din. Yung mga anghel sa langit. Hindi lang si Satanas, hindi lang si Lucifer na Satanas. Pati yung ibang anghel tinawag din niya na Lucifer sa langit. Yan. Kung babasahin natin yung 1:44, sabi ganito. Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong amang ibig niyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa nung una at hindi nanatili sa katotohanan. Sabihin, nasa katotohanan si Lucifer dati. Kaya nga siya Lucifer kasi nasa katotohanan siya. Kaso, hindi siya nanatili. Umalis siya. Nang umalis siya, ang tawag sa kanya Satanas na.
Kaya wala kang mababasa sa New Testament na yung Lucifer iniukol sa demonyo. Walang mababasang ganun. Ang basa mo sa New Testament, Satanas na. Satanas na, hindi na Lucifer. So yung Lucifer sa New Testament referring to Jesus Christ. Okay, bro, sabi mo kasi bro, wala ka nang mababasa ng Lucifer sa New Testament. Yun ba bro? Hindi. May ang Lucifer, ang sa New Testament, hindi mo mababasa na ang Lucifer ginamit sa demonyo. Ginamit ang Lucifer sa New Testament kay Kristo, hindi na sa demonyo. Sa demonyo, ang tawag na sa kanya sa New Testament, Satanas. Yun ang sabi doon. Okay bro, clarification ko lang bro. Ayun kasi doon sa Isaiah is tinatawag siyang noun masculine. Tapos dito sa sa New Testament tinatawag siya bro na hindi noun, adjective siya bro. Asan bro, asan? Kaya wag mong sabihin bro na asan bro? Talaga to kay Jesus Christ. Sige. Adjective siya bro. Sige, saan mo nabasa sa lang siya sa sentence ba? sige, saan mo nabasa bro? Bro. Saan sa New Testament mo nabasa na ang Lucifer ay iniukol sa demonyo? Saan mo nabasa sa New Testament na ang pangalang Lucifer iniukol sa demonyo? Sa New Testament. Ayun nga bro, ayon po sa sa Miriam, yun ang nakasabi. Hindi. Kasi hindi. Sige, sasakyan na lang kita diyan sa sa unawa mo ha. Okay, dito tayo sa sa ikalawang Pedro 1:19, may nakalagay dito na ganito. Sabi dito, et habemos fermiorem propheticum sermonem que benefacites attendentes quasi lucerne lucente en calignoso loco donec des elocescat et Lucifer. May Lucifer sa sa Latin version ng ikalawang Pedro 1:19. Ano tong Lucifer dito bro? Ito ba demonyo o hindi? Kaya nga, ako po ay naniniwala sa sabi kanina ni Brad, yung Lucifer ay hindi ito isang pagmamayari ng isang tao. Kasi tumutukoy ito sa isang tinatawag na parang kung sa Bisaya pa, marami. Kasi kabugason. Yun, marami. Hindi ba? Ibig sabihin ba, Oh. itong Lucifer sa 1:19 ng ikalawang Pedro, ito ba tumutukoy sa demonyo o hindi? Yan ang tanong kasi. Tumutukoy ito bro sa hindi talaga Lucifer yung ibig sabihin nito bro. Hindi talaga si Kristo yung tinutukoy dito. Hindi. Ito bang Lucifer sa ikalawang Pedro 1:19? Ito bang Lucifer na ito tumutukoy ba sa demonyo o hindi? Yan ang tanong ko. Hindi bro, hindi. Oh, Hindi, bro. so yun ang ibig sabihin. Sa New Testament, ang Lucifer tinutukoy dyan, yung si Kristo. Hindi ang demonyo. Kaya sa Exalted namin, sa aming kanta sa Exalted, yun ay tumutukoy sa kay Kristo. Si Kristo naman yung nagbalik mula sa pagkamatay. Wala namang ibang nagbalik mula sa kamatayan. Si Kristo lang naman. Meron bang iba? Kasi yung Lucifer kasi, tingnan mo sa Exalted namin, yung narinig mo doon sa kinanta ng bishop, Flammas eius Lucifer matotenos inveniat. Ele in quam Lucifer keneset ocasum. Ele que regresos ab inferes humano generis serenos elucet. Yung translation niya, let the morning star find it a light. That star which never set, which being returned from death, shone with brightness on mankind. So itong Lucifer na tukoy dito is nagbalik mula sa kamatayan at nagbigay liwanag sa sangkatauhan. Ngayon, tanong ko sa iyo, sino ba ang nagbalik mula sa kamatayan at nagbigay liwanag sa sangkatauhan? Sino yun? Si Jesus Christ bro, Jesus Christ. Oh. Si Jesus Christ tutukoy ng Lucifer sa aming Exalted. Yung narinig mo doon yung pinapalabas ng mga sa Facebook na yung mga bishop kumanta, Exalted ang tawag doon. Exalted. Ito'y kinakanta tuwing Easter Vigil. Tuwing Easter Vigil, kinakanta to sa doon sa Vatican.
yung exalted. Yan. Yun yung ni-record ng mga born again. Tapos pinanta nila, ayan, sinasamba ng mga Katoliko si Lucifer, maliwanag na maliwanag. Hindi totoo yun na yun ay demonyo. Kasi pag sinabi Lucifer, demonyo kaagad eh. Mali yun. Ang Lucifer na tinutukoy sa awitin ng Katoliko na exalted ay yung Lucifer na nagbalik mula sa kamatayan at nagbigay liwanag sa sangkatauhan, yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kasi ang Lucifer na demonyo sa Isaiah 14, hindi naman yung dumanas ng kamatayan at nagbalik at nagbigay ng liwanag. Di ba lang yung ginawa yun? Ang ginawa niya, pagbalik niya, ay lagim. Ito naman, di, liwanag binigay nito. Okay, ganito kasi yan, bro. Yung kanta ninyo, bro. Ini-screenshot ko yun, tapos itinranslate ko sa tinatawag na Cebuano ba yun? Yun. Tapos may nakalagay dito, bro. Ito man siguro. Ipinapahayag ni Jerome na ang salita ay nagpangalan ng sa lata sa umaga. Kaya't isinalin ito sa mga kaya't isinalin niya ito sa pamagat na Latin na Lucifer. So ibig sabihin, bro, kaya pala, bro, totoo, bro, na Lucifer is a Latin na lingwahe. Pero si Jerome daw yung naglagay dito. Kasi ini talaga ito yung proper words na dapat ilagay dito. Kasi Latin kasi ito na words. Tapos siya ang naglagay. Sabi dito, ang katotohanan ay gayon pa man walang ganap na katibayan. Kung ano man ang Isaiah ay ang paglalaman ng anumang pagtukoy ni Satanas. Ito. Ano ba ito? Kalangati ka lang. Kasi may kasi ko, may na-screenshot ako dito na ayon doon sa kanta, yung sinabi mo kayo na, bro, totoo yun, bro. Ipinagpalagay ni Jerome ng salita. Nawala na siguro yun. Kasi matagal na kasi yun. Ako ang mag-research, be. Ako ang mag-research kay ChatGPT, tanong ko sa ChatGPT yung Lucifer ba sa exalted? Yung Lucifer ba na nasa exalted ay tumutukoy ba sa demonyo? Ano din na? Ang sagot ni ChatGPT, Yung Lucifer ba na nasa exalted ay tumutukoy ba sa demonyo? Sagot ni ChatGPT, hindi. Ang Lucifer na binabanggit sa exalted, isang himno na inaawit sa Easter Vigil ng Simbahang Katolika, ay hindi tumutukoy sa demonyo. Sa halip, ang salitang Lucifer sa kontekstong ito ay nangangahulugang tagapagdala ng liwanag o morning star. Ito ay tumutukoy sa liwanag ni Kristo na nabuhay na mag-uli at hindi kay Satanas. Liwanag ulitin ko basa ng sinabi ChatGPT Tinanong ko siya, bro. Yung Lucifer ba na nasa exalted ay tumutukoy ba sa demonyo? Ang sagot, hindi. Ang Lucifer na binabanggit sa exalted, isang himno na inaawit sa Easter Vigil ng Simbahang Katolika, ay hindi tumutukoy sa demonyo. Sa halip, ang salitang Lucifer sa kontekstong ito ay nangangahulugang tagapagdala ng liwanag o morning star. Ito ay tumutukoy sa liwanag ni Kristo na nabuhay na mag-uli at hindi kay Satanas. Yun ang sagot, bro. At 10:12 na. So, Padre Bobby, mag-sacramental blessing ka ngayon, Padre Bobby?
Yung tanong nito, mag-blessing ka ba ron sacramental ngayon, Brother Pabi? Next time na lang kasi, Next time, meron sige, pa sige. akong adoration. Sige, next time. Brother, Rosales, okay na ba to? O may follow-up question ka pa? Meron pa talaga akong follow-up question, bro. Kasi ganito kasi yan, bro. Pag titignan kasi natin, bro, sa Hebrew kasi, kung titignan natin, ang nakalagay, iba-iba yung si Jesus at saka yung tinatawag na Lucifer. Kaya sa akin, hindi ako naniniwala talaga dahil iba talaga sa Hebrew kung titingnan natin sila. Dito na Kasi lang, bro. kung iisa sila, dapat isa rin ang meaning sa Hebrew. Agad na lang, bro, para makaliwanagan tayo, bro, kasi Latin naman yung exalted na narinig mo. Exalted. Itanong mo raw dyan sa referensya mo kung yung Lucifer ba sa exalted ay tumutukoy ba sa demonyo. Anong sagot? Sa akin kasi hindi. Biblical naman tayo, bro, kasi doon tayo Biblical naman. bro. Biblical naman talaga yun, bro, kasi sa Biblia talaga Si IA, bro? Si IA? Hindi, sa Biblia naman talaga, ikalawang Pedro 1:19, Lucifer naman talaga ang tawag sa morning star. Kaya nga, bro. Pero ang ginagamit doon, bro, adjective. Ibig sabihin, sa isang sentence, kinukuha lang siya para ilagay doon. Sige, ating basahin ikalawang... Hindi yan natin ma-exact na siya. Kasi ganito kasi yan, bro. Si Lucifer, bro, sa Hebrew, tinatawag siyang Hilil. Tapos si Jesus Christ, matatawag siyang Yahweh. Yawa. Ganun ba yun? Sa pagkasalita, no? Sa Greek, Diosporos. Tapos, ang Jesus Christ sa Greek, Lysos. Mo ba yun? Ganun ba yun Sige, para malaman natin, ito sinasabi sa ikalawang... Ikalawang... Kaya, imposible. Ating basahin yung konteksto na ikalawang Pedro 1, ating simulan sa 16. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan. So, ibig sabihin, sa verse 16 pa lang, si Kristo na ang subject ng topic. 17. Nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kaluwalhatian, ito'y nangyari nang marinig namin ng tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. 18. Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. 19. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuti na ito'y pagkukulan ninyo ng pansin sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Ang liwanag naman dito yung between sa umagang tinutukoy dito sa talata from verse 16 to verse 19 only referring to Jesus Christ. Okay. Diyan tayo, bro. Diyan tayo titingin yung tinatawag na morning star. Kasi ang morning star, bro, ayon sa pagkakalam ko, bro, may 5 morning star na tinatawag. No? Kaya nga, ako, ang sa paniniwala ko, bro, yung morning star, hindi talaga yun Parang hindi siya tumutukoy sa isang talaga, yung isang tao, no? Isang tao. Kasi sa Bisaya kasi yan, kabugason. Ibig sabihin marami, no? So, yung kasi ito kasi yan, bro, ito. Dito sa Isaias kasi yan, bro, sa Isaias. Sinasabi kasi dito, bro, sa Isaias na yung tingnan natin tingnan na. Isaias 14. Gusto ko lang i-share ito, no? Kasi ito kasi yung sinasabi kasi dito, bro, na yung Satanas, no? Yung Satanas diyan sa 13, no? Hindi
ano, hindi ko mag-Tagalog, no? Ito, Bisayon ko muna. Ha? Ito, Bisayaon sa napo, bro. Ano sa man, bro? Sa Tagalog na, bro. Tignan mo yan sa Tagalog, bro. Yung? Kasi, Isaiah 14:13. Ay, Ibasa naku, mo, bro. kanina ko ba sinasabi, bro, yung Isaiah 14, demonyo ang tinutukoy doon. Hindi, Ka lang, bro. hindi yon ang tinutukoy sa aming awitin. Yung aming awitin, yung Lucifer sa aming awitin, muling nabuhay mula sa patay. Okay. Ang ibig sabihin ko kasi, bro, yung tinatawag na morning star, Ay, naku, ewan ko hindi sa'yo. lang tumutukoy na si Satanas nalaglag dahil marami yung mga anghel niya Bro, nalaglag din. Kaya ang- tinatawag siyang morning star. Ang main, Or bro, ang Lucifer. main subject kasi ng tanong mo, yung kinakanta namin sa yung kinanta ng mga bishop, yun kasi ang subject matter ng tanong mo eh. Yung Lucifer doon ang subject matter ng tanong mo eh. Yung Lucifer awiting yon muling nabuhay mula sa patay at nagbigay liwanag sa sangkatauhan. Yun. Ang kaso lang sa iyo, yung Lucifer doon, idinudugtong mo sa Isaiah 14. Pilit mo siyang idinudugtong sa Isaiah 14, ang sinasabi sa aming awitin, yung Lucifer doon, muling nabuhay mula sa patay at nagbigay liwanag sa sangkatauhan. Ba't mo siya ikukunin doon sa Isaiah 14? Okay na bro, siguro hindi Ito yung sinasabi ko sa kanya. Nagtanong, pinaliwanagan, ayaw tanggapin. Oh. Paano anong mangyayari sa usapan niyo bro? Hanggang mamaya niyan, paulit-ulit na lang siya. Napakarami na namin pinaliwanag dito, brother. Hindi siya tinutukoy ng demonyo. Lucifer nga, exalted, that's Jesus. Tapos, bakit ang dami mong Isayas ka ng Isayas, bro? At gabi na, bro. Kung ayaw mo maniwala, Okay lang, bro. bro, nasa sa iyo. Okay lang. Ito yung Okay, sinasabi. pasensya na kayo, pasensya na, bro. Ito yung sinasabi Kasi- ko. Ito yung sinasabi ko. Kasi dito, bro. Ito, May binanggit kasi dito, bro, na mga bituon sa Diyos, ibig sabihin, Ayun na naman. may morning star. bro, Ayun ulitin ko naman, ha, paulit-ulit ulitin na ko. lang. Ulitin ko ha. Ulitin ko ha. Oo. Yung Okay sub na yan, bro. yung Okay na, yung okay na. yung Pasensya na, bro. Pasensya na. yung subject matter ng tanong mo kasi nasa awitin ng Katoliko, yung kinanta sa video. Yun ang tanong mo nandoon yung Lucifer doon idinudugtong mo sa Isaiah 14, hindi mo pwede maidugtong yun kasi yung Lucifer sa Isaiah 14, hindi dumaan ng pagkamatay yun. Never namatay yun. Mula nung Kanta natin yun. Tayo Hari yung Presidente, hari yung sa hari. Oo. Hari sa pamilya. Yun nga, kasi nung sa Lucifer yung nilaglag mula sa langit ang sinasabi doon yung hari, pero yung meaning niya, yun ang hinahabol ni Jerwin doon. So, yung nilaglag sa langit, never namatay yun. So, yung Lucifer na nilaglag sa langit, never dumatay yun. Hanggang ngayon, buhay yun. Pero si Kristo dumaan sa pagkamatay. At yung Lucifer nilaglag mula sa langit, never nagbigay ng liwanag sa katauhan yon. Ang binigay niya lagim, hindi liwanag. So, na-influensyan lang yan ng ibang sekta Oh. rin na nagsasabing ganun. Kaya kala ganun na nga. Yun na nga. Napasok Kaya sa nga, isip niya, mindset niya, mali. Kami yun. magpapaliwanag, Katoliko. awit namin yun natural. Yan Ang nga. namin yan, bro. Ngayon, ayaw mo maniwala. Nung magagawa pa namin. Walang magagawa tayo dyan. So, ito masabi ko, ayon sa awitin namin, ito ay nagbalik mula sa kamatayan at nagbigay liwanag sa sangkatauhan. Yung Lucifer tinutukoy doon, dumaan sa kamatayan at nagbalik at nagbigay liwanag sa sangkatauhan. And I never believe na yun ay ang Lucifer na nasa Isaiah 14. Kasi yung Lucifer sa Isaiah 14, never yun namatay at never yun nagbigay liwanag sa sangkatauhan. Okay? Okay na ba? Na-influensyan lang siya. Na-influensyan siya ng mga anti-Catholic na mga na-misinterpret na walang alam sa pagdating sa mga lingwahe, mga proper interpretation ng mga proper language na ginagamit ng simbahan. Simbahan ang may gawa ng Biblia, kami magpapaliwanag yan from Hebrew, Greek hanggang Latin, hanggang dyan sa Tagalog. So pag sinabing Lucifer, pinipilit mo pa na demonyo yun, hindi nga So ngayon, nasa sa'yo na lang bro, you were influenced by the anti-Catholic. Hindi ka pwede mag-influence anti-Catholic, magtanong ka sa totoong may kanta.
At saka, totoong may-ari ng kanta, hindi yung narinig mo sa video, sa mga YouTube na binatikos yung Lucifer. Hindi naman sila magpapaliwanag, kami dahil kanta namin yan, bro, no? So yun lang, bro, para matapos na, bro Jando. Bro Jan, ito lang bro Jan, no? Ito yung kasi yung yung nakita ko sa kanta ba. Sinabi dito bro Jan, no? Mga sumusunod ang pag-aalab na Lucifer ay nakahanap ng sangkatauhan. Sabi ko, O Lucifer, na hindi matatalo, si Kristo ang iyong anak na nagmula sa impyerno. Pero, totoo ba ito, bro? Translation Ito yung- yan, hindi yan translation. Kayo ang nag-translate Nakita ko yan. Bakit yung translation nyo, pinapahid nyo sa amin, hindi naman yan translation ng tamang Hindi, baka exultate. nakuha niya sa iba yun. Kung ano nung pinagsasabi ngayon, in-apply mo sa amin, patay tayo Ito, dyan. hindi bro, ito yung nakita ko doon sa kanta bro, tapos i-translate ko doon sa Tagalog. Kaya yun ang kalabasan. Kayo nga ang nag-translate yan, hindi yan ang tamang translation. Ang lumalabas kasi si Lucifer, ang lumalabas kasi kapatid, dyan sa binabasa mo, si Kristo anak ni Lucifer. Yun ang ibig sabihin. Pwede Kaya, sa O yun ang ibig sabihin, yun ang ibig sabihin nyo, pero hindi yan baliktad. Kasi si Kristo, kung naniniwala ka na si Kristo ay Diyos, siya ang lumalaki kay Lucifer. Ano ka ba? Oh, alam mo Kaya naman nga, bro, namin yun, sabi ko, bro, Hindi na kami ano dyan, kung mas maganda, ang kunin kulit natin mo yung siya, kanta kukulitan tapos na lang kami. ita-translate natin sa Tagalog or Bisaya para malaman natin kung ano talagang nakalagay. Bakit kayo magta-translate? Pinapaliwanagan Si ka Google, na bro. namin. Si Google lang nag-translate Si dito, bro. Google. Hindi ako, bro. Bakit si Google ba? Si Google ba ang source ng aming pananampalataya? Ano, bro? Panalangin Pwede, namin bro. yan, sa amin ka magtanong. Sa Kaya amin, nga, bro, Katoliko, magtanong ako bro. sa iyo, bro. Totoo ba ito, bro? Yung sinabi Hindi nito, nga bro, yan totoo. Hindi nga yan hindi totoo totoo. kasi binasa ng ni Brother Jando ang tamang explanation, ang tamang English Sige, na translation. Hindi sinabi Okay, sa translation yan na si Satanas ay si Kristo anak ni Satanas. Baliktad. Ano ka ba naman? sige, dito lang, bro. Hindi ko- wait lang hindi ko muna. dito to, bro. Sige, bro Jerwin, para maging maayos yung kalooban mo, isend ko sa iyo yung yung Latin niya, tapos ilagay mo sa Google Translate, okay? Sige, sinend ko na sa iyo, Ikaw na bro. maglagay, bro. Para, para baka isipin naman, ako na naman ang Sige, para fair naman sa side ikaw mo, na. 'di ba? Okay. Sige. Ano na lang, bro. Okay. Translate mo, basahin mo, bro Jando. Sige, ating sa Pwede, basahin mo rin para mas maganda, mas mahina marinig natin. Okay. Tapos, sa katunayan to, bro, ayaw ko talagang pumasok, bro. Pero kasi tinawagan ako ni bro dyan. Ito. Okay na lang. Hindi. Sige, Bro, nag-message ka sa Facebook, bro, napapasok ka. Sana. Ang sabi mo kasi, takot kami sa tanong mo eh. About Lucifer, kaya naengganyo akong tawagan kasi sabi mo, takot kami sa Yun. tanong mo. Ganun Okay. Ito. Sabi dito, ito ha, Google Translate to ha. Flamas eius Lucifer matutinos inveniat. Ano, bro? Bisaya mo, bro. Cebuano mo, bro, para mas Tagalog pala. Tagalog na lang para Sige, Tagalog. mas maintindihan kasi. Sige, ating Sa Tagalog. Tagalog. Din. Iyan ba ang kabuuan ng kanta, bro? Ito yung nasa video na tinutukoy. Ganun ba 'yon? Oo. Sige. Okay ba yung Wait lang. Sige, bro. Hello, bro. Piyoy. Nang Lucifer. Bro, Piyoy. Bro, Ano yan? bro. Andyan pa yung SDA? Andito pa, bro. Bakit, bro? Kasi siya, pinipilit niya ang common logic ko lang diyan, katulad Bisaya siya, di ba? Yung langgam sa Tagalog is ibon. Tapos sa Bisaya is humigas. Tapos papayag ba tayo na sasabihin ng mga Tagalog na hindi yung langgam ibon talaga yan. Pero tayo Bisaya omigas talaga, no? Hulmigas. Para sa kanya, ang logic ba Ang nangyari, bro, Pierre, fallacy of equivocation. Ayun na nga, correct. fallacy of equivocation. Sige, mas maganda ating yung meaning niya na at ang meaning natin na pag-intindi natin, ang point natin ng mga Katoliko, ganyan, is pinipilit niya yung pag-intindi niya. Parang yung simple logic lang yan. Parang sa Bisaya, amigas.
Sa Tagalog, ibon. Tapos papayag ba tayo na tayong mga Bisaya na ang amigas natin ibon? Parang gano'n ang logic. Ba't hindi niya magigets? Ang point ng mga Katolik, yung Lucifer, yun ang meaning talaga. Iniiba niya ang ano ba problema? Di ba hindi niya mag-gets? Pinapalabas niya kasi gusto niyang ipalabas na sa aral natin, si Kristo anak ni Satanas. Yan man anak ko. Nakuha ko yung point niya kasi nagbasa siya ng translation niya na yun daw panalangin natin, ang translation pala daw nun, si Kristo anak ni Satanas. Baliktad. Kaya bro, kung sino ba yun? Baliktad yung ano niya baliktad. So, Hindi ako nagtatansin dito, bro. Hindi ako nagtatansin, bro. Ito na. Sa Google, yung mga kanta, yung translation talaga. Sige, tingnan natin dyan, bro. Ito. Wala na problema, bro, kasi nag-aaral naman tayo dito, bro. Babasahin ko, ha? Okay, bro, yun lang ha. Teka lang ha. Yun lang ang bro. Yun talaga ang ibig sabihin namin na Katolik. Huwag mo na ipilit yung sa'yo kasi yung point ng mga RCC, bear of light. Yun ang point. Huwag mo na ipilit yung sa'yo kasi hindi naman yun ang gusto namin, ang ibig sabihin namin. Katulad lang yan yun ang sinabi kong example. At amigas sa Tagalog, ano yan, ibon. Pag pinipilit ba ng mga taga Luzon na, hindi, ibon yan. Ano bang pakialam ng mga Tagalog sa Bisaya ng amigas, langgam natin na umigas, 'di ba? Ganun lang. At saka bro Jando, isa lang kasi nasa work ako, tumakas lang ako saglit, nakikinig ako Bro, naalala mo yung ano bro, naalala mo yung taga-Africa na SDA? Si Kichokwo. Correct. O, kalagi ko sa chat, magko-convert na sa Katoliko bro, nagsisimba na siya ngayon sa Katolik. Yun lang, oo. So, nagbunga rin isang taon yata natin. Yung nasagot natin dito? Yun. Nasagot natin dito? Oo, yung African. Yung pastor. Yung anak ng Sana pastor. all. Mabuti pa yung African. Mabuti pa yung African na SDA. Anak ng pastor yun. Convert namin. Anak ng pastor yun. Itong Bisaya, hindi natin. Bro, yun lang bro, kasi tumakas lang. Anak pa ng pastor yun. Sige, ito yung ito yung resulta sa translation ni Google. So, ilabas natin ha. Sabi ganito. Hayaang mahanap ng Lucifer ng umaga ang mga apoy nito. Siya sabi ko si Lucifer na hindi nakakaalam ng tagpuan. Siya na bumabalik mula sa ilalim ng mundo ay tahimik na nagbubukang liwayway sa sangkatauhan. Nagbubukang liwayway sa sangkatauhan, nagbibigay liwanag sa sangkatauhan. Lucifer ng umaga, hindi yan siya Satanas. At saka bumalik mula sa ilalim ng mundo. Sandaling salita, nagbalik mula sa kamatayan. Anong translation ang nabasa mo, bro? Ano ka ba? Maliligaw ka niyan. Ayan may ebidensya na. Siguro naman maniniwala ka na. Mataas kasi ito. Mataas siya. Ang nakasulat dito, mataas. Talagang mataas nga. Ang problema dyan, kung paano nyo dinoktor. Hindi, walang dinoktor. Ibig mong sabihin pala. Ang ibig mong sabihin, kapatid, ang ibig mong sabihin, ang translator mo at translator ni Jando, pag sa'yo nagsisinungaling, sa amin, nagsasabi ng totoo, ganun. Magkaiba pala ang translation nyo. Parehas computer ang ginamit, parehas Wikipedia. Ano ba yan? Ito, kasi, ano lang, yung maikli lang kasi kan Jando. Kaya... hindi mahaba yun. Hindi, mahaba yun. Bro, wag kang... Tika lang, bro. Pwede mo basahin ko ito o okay na kasi wala nang oras, bro. Mahaba yun, bro. Ito. Kaya nga, sinabi ko, mahaba ito. Ito, ipakita ko. Ayan, Ayan, bro. Mahaba yan, ha. Ito, ha. Ito ay nagsimula dito sa, yan. Ito. Sobrang haba, Ito ay the final verses from both the 1962 Missal and the 1975 Missal are given below. So, ito, sobrang haba talaga niya, Sobrang haba talaga niyan. Ayan, Yan, pakita ko, sobrang haba talaga niya, ayan. Bro, naman dito, bro, pagkantahin, bro, kung siguro, hindi ganong, bro. Yan, So, copyrighted siya by Michael Martin. So, yung pinakita kasi sa video, ito pinakita sa video, ito, Flamas, Eius, Lucifer, Matutinus, Inveniat. Yan yung pinakita sa video na kumalat ngayon kasi akala nyo sumasamba kami sa demonyong si Lucifer. Sikula, Sikulorum,
Flamas eius Lucifer matutinus inveniant, eleenquam Lucifer que neset ocasum, Christus filius tus, que regressus, o regressus ab inferis humano genere serenis illucet, et vivet et regnat in secula secolorum. Ito naman tayo sa sa English niya. Let the morning star find it a light, that star which never sets. Christ, your Son, who came back from, yung hell dito is referring to the dead. From the death, and shone with brightness on mankind, and who liveth and reigneth forever and ever. So, Diba yan dito sa akin, bro? Yung sinabi dito, bro, si Jesus daw, bumalik galing sa impyerno, ganun ba yun? bro, Bro, ang hell kasi, may iba-ibang meaning yan. Iba-ibang meaning yan. Yung para bang Shion, Gihina, Sion, Sheol, Gihina, Impyerno, Hades. Yan. Iba-iba yan. Sa English, isa lang ang ibig sabihin niyan, hell. Hell. So, maraming klase ng hell, bro, no? Intindihin mo. Kasi pag wala kang proper ng church, guidance ng church, mahihirapan ka sa mga term. Kaya sabi ko, sana doon ka lang sa mahihirapan ka talagang intindihin yan. Ayan, morning star na nga. Huwag mo lang ipilit na si Satanas, bro. Okay? Huwag mo lang ipilit. Kasi sa kanila kasi, Brother Angel, hindi ko siya masisisi. Sa kanila kasi, isa lang ang meaning. Isa lang. Maraming morning star kung tignan natin. Yan sa Job 38 City, Isaias 14:12. Bro, basta bro ha. Jando, ganito nga kapatid. Ganito ha. Sabi ko nga, divine title yan. Ayun. Divine title ng Diyos yan. Ang divine title niya, pinahiram niya yan una-una sa mga anghel. Ngayon nga, sa panahon natin ngayon, ginagamit na ng mga satanista yan. Kasi titulo yan. Titulo yan, bro. Walang problema ang titulo. Ang problema dyan yung unawa natin. Okay? So, sa panahon kasi natin, bro, ang term, maaari nang gamitin sa dalawang magkaibang bagay. Pero specific ang tanong mo kasi, sa tanong mo, sa panalangin namin. Sa panalangin namin, bro, hindi siya tumutukoy sa persona ng Satanas, kundi sa ating Panginoong Jesucristo. At alam niya na maraming ibig sabihin pala. Pinaliwanagan alam mo naman na pala eh. Pero ang tanong mo kasi, ibig sabihin, tapos na ang usapan, kami hindi yun si Satanas, tapos. Kaya nga, kasi ang problema mo kasi kapatid na SDA, ang problema mo kasi, ang tanong mo tumbok doon sa panalangin namin. Pero ang nasa mindset mo, si Satanas. Yung Lucifer na Satanas. O di wala na. Kaya kanina ka ba pinapaliwanagan ni Brother Jando? Ginamit na niya, binasa niya ang Latin, ginamit na ang English, tapos hindi ka na kontento, gusto mo pa ng Tagalog, binasa sa Tagalog, hindi ka pa rin kontento. Ano magagawa namin sa iyo? Maraming ibig sabihin, sabi niya, hindi, doon pala, tapos na usapan. Doon sa Isaias 14, bro. Yan na naman, Isaias naman. Ang Isaias 14 nga, ang Isaias 14, ganito kapatid, no? Kung gusto mong palalimin ko yung sagot sa iyo, exegetically, ito, gagamitan kita ng theological term, exegetically, historically, ang binabanggit sa Isaiah 14, 12, 14, actually 9 hanggang 14 yan, hari ng Babylonia. Ang hari ng Babylonia. Tinawag siyang Lucifer kasi ang ugali niya katulad ni Lucifer. Ano bang ugali ni Lucifer? Di ba gusto niya umupo sa trono ng Diyos? Yan ang nangyari doon sa hari ng Babylonia na binanggit ni Isaias. Kaya inahalin tulad siya kay Lucifer, na si Lucifer galing sa taas, galing sa langit, hinulog. Ibig sabihin, yung hari, dahil sa kanyang pride na katulad ni Satanas, ihuhulog din siya katulad ni Satanas. Yun ang point sa Isaiah 49-14. Wala yung kinalaman sa exalted namin. Kasi ang exalted, tumutukoy yan particularly sa aming Panginoong Jesucristo. Ito na lang, Brother John Ray, para maunawaan ni Jerwin, no? Sana maunawaan talaga niya ito, ha?
yung Lucifer sa exalted namin, dumaan sa kamatayan. Nagbalik mula sa kamatayan at nagbigay liwanag. Tanong, yung Lucifer ba sa Isaiah 14, nagbalik ba mula sa kamatayan at nagbigay liwanag? Yes or no? Ayon sa yung kanta, ninyo. Hindi ba? Yung sa kanta namin kasi, ang Lucifer nagbalik mula sa kamatayan at nagbigay liwanag sa sangkatauhan. Ngayon, ang tanong ko, yung Lucifer ba sa Isaiah 14 na ginagamit mo, yun ba nagbalik mula sa kamatayan at nagbigay liwanag sa sangkatauhan? Yes or no? No. O no? So kung no ang sagot, may sabihin, hindi yun ang Lucifer na tinutukoy sa aming kanta sa exalted. Ba't mo pinipilit? Kaya wag mo ipilit yung Isaiah 14. Kasi hindi yun ang At sabi tinutukoy. naman niya, maraming ibig sabihin na Lucifer. So tapusin na natin, bro. Huling pasalamat na. So, thank you, Brother Jerwin, na kasi sa amin kasi, sa punto por punto, with all honesty, ang sagot dito with all honesty. Kaya nga marami kami sumasagot. Kasi hindi kami gaya ng ibang bro, na lang, pagalingan lang sa words, bilisan lang sa words, technical, hindi kami ganyan. Sa amin dito is katotohanan, contextual, investigative ang paraan namin dito, kaya lumalabas ang totoo. Hindi monopoly rito, walang monopolyo rito, bro. Oo. Yun naman talaga yung hanap natin, bro, na malaman kung ano talaga nakasulat sa Biblia, kung ano talaga nakasulat. Ayan nga. Yung sinasabi. Sa Biblia rin, ang nagbalik sa kamatayan at nagbigay liwanag sa katauhan si Kristo, hindi yung Lucifer sa Isaiah 14. So, biblical yung awitin namin, kaya dinudugtong mo lang sa Isaiah 14 dahil sa word na Lucifer. Yun naman lang tanging dahilan eh. Okay, thank you, Brother Jerwin. Maraming salamat sa oras na binigay mo. Sige, bro. Yan, okay, thank you. So, To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.